Sige po, isang mapagpalang umaga po sa ating bawat isa, higit sa ating Diyos. Salamat muli sa ating mabuting Diyos na meron tayong bagong umaga, bagong lakas na ipinagkaloob niya sa umagang ito. At napakadakilang bagay o mabuting bagay na paumpisan natin ang ating umaga ng pagsasalo-salo, pananahan sa kanyang presensya sa pamamagitan ng devotion na ito. Siya nga po pala, ang devotion na ito ay nanggagaling sa Door of Faith, Balagtas, Bulacan, sa pangunguna po ng Pastor Joel Paul Masaredo, at ako po si Pastor Efraim Nieto, ang nakatalaga po dito. At tayo na po muna ay umawit. Awitan po natin ang ating Panginoon bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Yes, O God. Tiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Nagtitiwala sa iyo.
tunay nga po bilang mga anak mo. Maging sandigan namin ang iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, karapat-dapat namin, Panginoon, maging kalakasan ang bawat salita sa devotion ito. Kayo lamang po ang Diyos na makapangyarihan na aming pinagtitiwalaan na siyang patuloy na mapagitna sa amin, Panginoon. Hinihingi po kami ng inyong patnubay na ako na yung gagamitin o gatadaluyan ng pagpapala. Sa iyo lamang po umaasa. Tanging kalooban niyo lamang po ang tanging maihayag sa bawat isa sa amin, O God, sa makikinig, maging sa akin na gagawin. Kayo po ang maging kalakasan, kayo po ang maging pagpapala, at tanging kalooban niyo lamang po ang mapangyari sa umagang ito. Na alam po namin sa umagang ito, kailangan po namin po dahil natagpos na namin ang nagdaang linggo, O God, at pinagtagumpay niyo kami sa araw ng pagsamba, sa araw ng kahapon. At muling kami, Panginoon, ay susuong sa buong linggo, O God. Marapat-dapat lamang po kami, Panginoon, na tumahan sa inyong presensya. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po, sa magpagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa lahat, sa mga kasama natin sa kabilang linya, saan man kayo naroon, sa inyong kinalalagyan or sa ano man ang mga sitwasyon natin. Dapat na papurihan ng Diyos kasi bakit? Pinagtagumpay na naman ang araw ng ating pagpupuri at bagong Lunes na naman po, bagong umaga, bagong biyaya na naman po. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, tayo na po ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na magmumula po sa aklat ng Salmo, chapter 37, verse 7a lang po. Sabi po dito, ang salin kong gagamitin ay AESND. Sabi dito sa Salmo 37, 7a, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Amen po. Tunay nga po na dapat ang kapanatagan natin ay laging nasa Panginoon. Dahil unang-una, ang biyaya niya ay sumasagana sa bawat isa. Na bilang lingkod ng Panginoon, yun na yung maging buhay natin. Pumanatag at matyagang maghintay sa gagawin ng Diyos. Dahil bagong umaga po ngayon, ano po ang mga sitwasyon natin, mga kapatid? Hindi man tayo magkakasama, pero bilang lingkod ng Panginoon, bilang naglilingkod sa Panginoon, kaakibat na ng ating buhay, yung mga pasanin, mga kaharapin, mga alalahanin, mga responsibilidad. Amen po. Dahil bilang lingkod, hindi lang naman tayo lingkod. Madalas, or karamihan, anak tayo na responsable sa ating magulang, sa pamilya at mga kapatid, or magulang tayo sa ating mga anak. Amen po. Na may kinakaharap tayong mga kaharapin. Amen. May mga battles tayo na nagpapatuloy. Pero sa umagang ito, sabi ng Panginoon, pumanatag ka at matiyagang maghintay. Alam ko po, ang bawat isa sa inyo ay alam na ito yung verse na to. Pero pinababatid po ng Panginoon at dito po ko dinadala ng Diyos. Dahil marami pong mga bagay na pwedeng maging kalakasan natin at alam natin sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Marahil kabisado na natin, kahit balik-balik rin na natin yung Biblia. Marami na tayong alam na pangako ng Panginoon. Amen. Memorize na po natin. Marahil ang ilang mga pangako ng Panginoon, salita ng Diyos. Pero dito po tayo dinadala sa umagang ito. Sabi doon, pumanatag ka sa piling ng Panginoon. Dahil yun naman po talaga ang susi at makakapagbigay kagaanan natin sa lahat ng bagay na kinakaharap natin. Amen po ba? Dahil unang linggo ngayon ng buwan, darating ang Pasko, mga or ano man mga activities natin. Unang-una, paglingkod ka ng Diyos, yung sustain mo,
yung mga pangailangan mo dahil nag-iisip tayo ng mga ministry na makakapagbigay kaluguran sa Panginoon, yung thanksgiving or yung kung ang bilang lingkod ng Diyos, may hawak kang church, bayaran na naman po ng mga renta. Diyan po sa mga taga-ibang bansa, amen po. Kakasahod lang, magbabayad na naman ng renta, maraming gastos, magpapadala sa magulang, amen. At yung mga naglilingkod sa mga dito lamang po locally, kung paano susustain natin yung ating everyday needs. Di po ba? Tanging ang sindigan lang natin ay ang Panginoon. Tanging ang magagawa lang natin ay lumuhod. Patuloy naman na sa presensya ng Diyos. Hingin ang kanyang biyaya at ilakip natin ang ating sarili bilang siya ang Diyos ng pag-asa natin. Amen po ba? Bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos na pinili niya, talagang ibinigay sa atin yung higit na biyaya na maunawaan natin ang kalooban niya, na magamit tayo sa kamanghamanghang bagay. Amen. Para maging kalakasan ng mga kapatid nating inaalagaanan kung tayo ay pastor, kung tayo naglilingkod sa iglesia. Na minsan, madalas hindi natin nauunawaan. At nakikita natin madalas, hindi tayo nauunawaan. Dahil bilang lingkod ng Panginoon, ay nasa iyo ang mata. Sa'yo dumidepende ang iyong mga tupa, o mga manggagawa, o mga miyembro. Nasa iyo lahat ang bigat. At ang magagawa mo lang ay manalangin sa Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito. Tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Papalakasan tayong spiritual sa devotion ito. At dinadala ko dito kasi napakabuti ng Diyos na bilang lingkod ng Panginoon, maraming kinaharap ng mga nagdaang linggo, panahon. At sa sitwasyon ng inyong lingkod, nagnanasa na magkaroon o i-grant ng Lord na makasama ko ang aking asawa sa paglilingkod. Dahil nga po niloob siya na magsakripisyo para sa aming pamilya dahil nag-aaral ang aming anak. So, ang gusto ng Panginoon kapag naglilingkod sa Kanya at mag-asawa kayo, kailangan magkasama kayo. Pero madalas binabato sa iyo siyang kaaway. Kaya mo pa ba? Nag-iisa ka lang. Sa iyo lahat. Pagpapalakas ng mga miyembro, paghahanda ng mga ministry, pag-iisip kung ano yung mga bagay na nakapagpalugod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi ko katuwang asawa kasi siya yung ginagamit ng Panginoon sa gawain at yung mga ibang uwak ng Diyos. Mga kapatid, alam natin na may mga bagay na nagiging burden sa inyo. Yung iba, sa ibang bansa nagtatrabaho, iniisip, dadaan lang sa palad ang inyong sahod. Dahil nanggaling din naman po ako sa abroad, Taiwan, sa lugar ng anin. Yun po yung nagiging kalakaran. Pagkasahod, papadala, unahin na ng Panginoon. Minsan madalas, walang natitira. Amen po. Mas mapalad po yung ganung bagay. Dito sa Pinas, sa Diyos ka lang aasa. Amen. Kaya pinababatid ng Panginoon sa mga bawat isa sa atin. Kung meron tayo nagkakaroon ng kagulumihanan, kabigatan, kabagabagan, sabi ng salita ng Diyos sa Mateo 6:27. Ano po ang sabi doon? Meron ba nakakapagpahaba ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Hindi pa po, wala. Kung ang mga maya sinusustain nga ng Lord, amen,
Hindi sila nagtatrabaho, pero buhay ang maya. Tayo pa kayang anak ng Diyos. At sabi sa kanyang salita, Mateo 11:6, yung sinusugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad para mag-gospel. Mapalad ang hindi nagdududa sa Panginoon. Kaya kung tayo ay pumapat, inaano ng salita ng Diyos, o nakakaisip tayo ng kabigatan, kagulumihanan, mga alalahanin. Sabi ng salita ng Diyos, pumanatag daw po tayo. Dahil ang Diyos ng mga pangyarihan na naglagay sa atin sa sitwasyon na to, nagbigay ng mga bagay-bagay. Sabi ng salita ng Diyos, hindi pinagkakalob sa atin ang mga bagay na ating kinakarap nang hindi natin makakaya. Dahil maalam ang Diyos na nangangalaga sa atin, nagmamahal sa atin, at nagmamalasakit. Hindi po ba? Kung paano sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13. Kaya, ang salita ng Diyos ay nagsusumakit sa atin. Pinapalakas tayo habang tumatahan tayo dito. Dahil kapag hindi tayo nakaramdam ng kapanatagan sa Panginoon, hindi kalooban ng Diyos ang ating mararanasan. Worrying, pag-alala, at hindi nakakapagbigay kaluguran yun sa Panginoon. Yun po, una po nagiging mensahe ito sa inyong lingkod bago ko na isasalita ito sa inyo. Dahil ng mga nakaraang linggo, maraming kinaharap, maraming mga responsibilidad, hindi lang sa pagiging lingkod, hindi lang sa pagpastor. May mga problema din po or mga responsibilidad bilang kapatid, bilang anak. Kailangan din maging parte tayo at maging pagpapala din tayo sa personal nating pamilya or maging sa mga anak natin. Dahil yun ang first ministry po natin, hindi puro yung pagpapalakas sa ating mga kapatiran. Amen po. At sabi dun sa kanyang salita, mapalad ang nagtitiwala at umaasa sa kanya. Sabi sa Jeremiah 17:7 hanggang 8 po, parang punong kahoy na mayabong. At basahin po natin. Ayoko pumanangan sa aking salita, sa aking sariling karanasan. Jeremiah, ayoko pong magkamali, 17:7. Sabi po doon, pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na tinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang papamunga. Kumbaga, nagagalak ang bawat anak ng Diyos na sumusuong sa mga bagay na ipinipermit ng Diyos sa Kanya kada araw. Ano man sitwasyon, kalalagayan, nag-iisip man tayo ng mga bagay para masustain yung mga kakulangan natin, mga kapatid. Dahil sa ibang bansa, hindi biro-biro po ang i-provide ang sambahan. Nagre-rent po. Amen. Paano pa yung mga pagsusustain? Nanggaling din po ako sa lugar ng Taiwan. Tulong-tulungan sila. Nagkakaisa sila sa pagbabayad ng pangailangan. At ngayon po, December, nag-iisip kung paano magkakaroon ng pagpapalakas. Hindi po ba magiging blessing sa gawain ng Panginoon? Magkakaroon ng Thanksgiving, ganito, yung gift-giving bilang lingkod ng Panginoon. Kailangan mo din magpadala sa pamilya or anuman sitwasyon. Hindi man ito, anuman sitwasyon kalalagayan natin. Sabi ng Panginoon, pumanatag. Alam natin yung salitang ito, pumanatag. Dahil madalas na natin ito nababasa. Pero ngayon pa rin, ini-encourage pa rin tayo ng salita ng Diyos na patuloy na pumanatag. Dahil bilang tao,
bilang may emosyon, bilang namumuhay sa laman, minsan nakikarry out tayo. Madalas, sinasabi, alam ko na yan, pero nadadala tayo ng emosyon. Nananangan tayo sa sarili nating karunungan. At yun, yung dapat nating bantayan. Na minsan, question natin, yung mga bagay na nangyayari, hindi po ba? Katulad ng nagsabi, nung Jeremiah 7, or ng Jeremias, kung paano nyo nasalita, na kapag naaalala ko, ang pag-ibig ng Diyos, nung siya ay nasa balon, tinapon siya, sumusunod lang naman siya, di po ba? Para pumunta, inutusan lang naman siya, para pumunta at maging sa hari. Pero nung nagdaan siya sa isang lugar at nakapagkamalan siyang espiya, iba po, hinagupit siya at binugbog. At hindi pa na kontento, inihulog siya sa balon. Bilang lingkod ng Panginoon, napaka-bigat nun, napakasakit. At nananaghoy ang inyong lingkod. Tayo po ba, naiiyak na sa mga bagay na sitwasyon natin? Sabi ni Jeremiah sa Panaghoy 3, kapag naalala ko ang dakilang pag-ibig ng Diyos, nananumbalik yung kanyang pag-asa. At kapag tayo pumapanatag sa presensya ng Panginoon, isusustain din, ipagkakaloob din ng Diyos yung pag-asang iyon na kakalabitin tayo ng Panginoon. Anak, hindi ko nakalooban yan. Nananangan ka na sa sarili mong karunungan. Hindi kita inalagay dyan para magbagabag. Hindi ko pinagkaloob sa yung sitwasyon na yan para mawalan ka ng tiwala sa akin. Yun po ang sinasabi ng Diyos sa inyong lingkod. At marahil, ito din po ang kailangan ng bawat isa. Sige po, pray po natin kay mamaya. Salamat po at alam po natin na yung mga bagay-bagay, ang Diyos ang sustainer natin. Because dahil siya naman po ang pinagmumula ng bagay. Sabi niya, unahin lang natin siya sa ating pumbuhay. At hindi na natin kailangan. Ibibigay niya ang anumang pangailangan natin. Hindi lang material, kundi yung higit na katatagan, higit na pagtitiwala sa Kanya. Ang susi po, lagi tayong manahan sa presensya niya, sa pamamagitan ng salita niya. Ito po ang nagiging susi kung paano sinabi sa Joshua 1:8, di po ba? Para magtagumpay tayo, bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Hindi natin bulay-bulayin ang ating kaisipan, sariling karunungan. Kasi madadala lang tayo nito ng ating sariling karunungan sa pagmamataas. At madalas maililid lang tayo sa hindi kalooban ng Diyos. Kung paano tayo tinuturuan ng Panginoon kada umaga. Ganon din, kino-comfort ng Panginoon through Holy Spirit yung kapanatagan na gusto niyang ibigay sa bawat isa. Sa bawat lingkod niya, na may Diyos na nakakakita, may Diyos na laging nagbabantay sa atin. Na kung ating iisipin, hindi naman nagtatrabaho ang hayat. Pero masaya silang lumilipad-lipad. Masaya silang gumagawa ng pugad. Masaya silang naglalaro sa kapwa-maya nila. Tayo po ba ganun din? Sinasabi ng salita ng Diyos, mas mahalaga tayo sa maya. Pero marahil, madalas, napapangunahan tayo ng emosyon na hindi na natin madalas namamalayan. Nadadala na tayo sa pagdududa, sa worrying.
ito pa naman yung nagiging kalaban or nagiging atake ng kaaway para panghinaan yung ating prayer life. Kasi kapag nag-aalala tayo, nangihinang atin Espiritu sa Diyos. Nagkukulang tayo sa panalangin. Pero ang utos ng Diyos, pumanata para yung ating spiritual ay patuloy na maging matatag, patuloy na maging konektado. At sa mga sitwasyon ng inyong lingkod dito sa iglesia, alam niyo po ba na halos ng aking mga miyembro ng iglesia ito, miyembro ng iglesia ay puro mas matatanda sa akin. Mas matatanda sa atin. So, paano na lang yun? Paano mo sila aabutin? Paano ipaparamdam yung paggalang? Paano mo sila ipapalakasin by Spirit? Mas experiencado sila. Mas marami silang, sila. Di po ba? Pero yun ang niloloob ng Panginoon. Kapag tayo nananangan salita ng Diyos, sabi niya, He who sustains us. At madalas nangyayari ay sa Diyos po ako umaasa na siya yung magbibigay ng higit na karunungan para ipamper po na minsan tunay nga nakatingin sa iyo ang mga miyembro mo. Kung paano ka aaksyon, kikilos, tutugon, hindi po ba? Hindi ito nalilingid sa bawat isa. At ang tanging nagagawa ko lang po ay mag-report sa ating Diyos na makapangyarihan. Dumepende sa Kanya. At yun, ang nangyayari po, madalas tatahimik na lang ako. Dahil sabi nga, kung hindi mo alam ang gagawin mo, mas mainam na lang na tumahimik. Pumanatag ka. Hintayin mo na ang Diyos ang gumawa. Hintayin natin na ang Diyos ang kumilos. Kung ano man yung sitwasyon, mapaunawa. Kung meron man tumutulig sa sayo, meron mang tinitingnan ang iyong kamalian, meron man tinitingnan ang iyong kakulangan. Amen. Ano man sitwasyon natin mga kapatid. Or minsan, madalas, bilang naglilingkod sa Diyos, or naglilingkod na tayo, puro na tayong ministry, nawawalan ka na ng oras. Diba? Ganyan po nasasabi ng pamilyang hindi nakakaunawa sa atin. Pero sabi nga po niya, unahin siya. Dahil siya ang Diyos na mas nakakaalam. Ang gusto lang ng Panginoon, tiwala natin sa Kanya. At kung paano pinoproseso yung pagtitiwala na magdadala sa atin ng kapanatagan na may Diyos na nakakaalam. May Diyos na nagiging pag-asa natin. Diba kung paano tayo kinocomfort ng gawain every 3:00 ng ating superintendent. May pag-asa sa Panginoon. Dahil napapanatag po tayo. Kaya sabi sa ating kinata, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko, tanging sandigan. Kalakasan natin ay maging kalakip ng pangako ng Diyos. Hindi yung ating self-emotion na magdadala sa atin o sarili nating karunungan na kaya, marami tayong alam. No. Nararanasan din po ng inyong lingkod na kapag iniidok sa akin ang aking isipin, kaya mo yan. Nanghihina po. Madalas, may pagkakamali. Pero, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, pumapanatag tayo sa gagawin ng Diyos. Hindi man sini-expect natin na ganun kabilis. Pero yung hinuhubog yung ating patient, step by step at a time, sabi ng Pastor Paul. Kung babalikan na ating devotion, ang Pastor Paul, step by a time. Pinoproseso
yung ating emosyon, pinoproseso yung ating pananampalataya, pinoproseso yung ating paglakad. Dahil may isang Diyos na may hawak ng ating sitwasyon. Tayo, magiging hawak natin ang liit nga ng kamay. Di po ba? Kahit 4 ang daliri niyan, kahit gaano ka man kalaki, hindi pa rin magiging sapat para sa lahat ng mga kinakaharap nating responsibilidad. Hindi lang sa kilos, kundi sa spiritual, kailangan kasi natin magpalakas. Yung sariling karunungan natin, hindi rin magiging sapat bilang ako'y bata. At halos miyembro ko nga ay mas may edad sa akin, hindi rin sapat. Pero tinuturo ng Diyos pumanatag kasi siya ang gagawa. Hindi ako bilang tao. Kailangan patuloy lamang po tayo magtiwala. At malamig na naman po, Berna, alam natin sa bawat isa sa atin, marami tayong magagandang plano na naisip para mapaluguran ng Diyos, magkaroon ng kagalakan ng bawat ma-attend ng iglesia natin. At kahit ibigay natin yung pinakadabis natin bilang lingkod, hindi natin masasabing okay pa rin para sa kanila. Or wala pa rin masasabing pula. Di po ba? Na ganito naman yan si pastor eh. Di po ba? Pero kapag ang Diyos ang naging sandigan natin, ano man yung maging alalahanin natin, papanatag tayo. Di po ba? Na ang Diyos lang din ang sinusunod natin. Ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa tao, kaya magiging panatag tayo. At bilang nag-iisa nga po, wala pa ang aking asawa, naging kalakasan ko sila kapag sila ay nakakausap ko, ginagamit sila ng Panginoon. At ganoon din sa akin, sa aming tagapanguna, na kahit siya ay bata, nag-unload ako sa kanya para humingi ng payo sa mga bagay-bagay. Isang dakilang bagay yun, yung kapakumbabaan. Kasi kapag may kapakumbabaan ka, may tumatahan sa'yo ng kapanatagan. Nagtitiwala ka sa Diyos na kailangan mo din ng support. Kahit wala man ng pastor mo dito, busy siya, na ginagamit ng Diyos sa ibang bansa. Di po ba? Kahit nag-iisa ka, wala ang iyong sawa, kabalikat mo sila. Kasi madalas papaisip sa atin, hindi natin kaya. Lalo sa sitwasyon ko, nag-iisa lamang nga po ko dito. Pero may mga workers po na pinagkakaloob ang Panginoon. Sasabihin sa'yo, kaya mo ba yan? Ito nga ang sitwasyon ng pamilya mo. Dahil marami po akong inasikaso ng pampamilya. At sa sitwasyon na nga po na yun, kahit yung ibang lingkod o yung ninang ko ay na-message ko si Pastor Larry, dahil yung kapatid ko ay naglambing po. Si Ninang Rosalia, mga ninong ko, nakapag-message po ako na paano ba, saan ba merong ganito, inabot ko sila dahil naglambing po yung kapatid ko na mental patient po. At bilang naglilingkod sa Panginoon, pinapaisip sa iyo na para hindi mapulaan yung Diyos na pinaglilingkod, kailangan mo din asikasuhin. At salamat sa Diyos, sinustain niya dahil panatag tayong sumusunod sa Kanya. Wala man tayong maidudukot na sustainable na financial kung paano ako lumakad, kung saan pupunta, halos saan ako dinala ng Diyos para manat ng home care para sa kapatid ko. Dahil naglambing nga po or kumilos ang kaaway na muling sumpungin ang inyong lingkod ay may kapatid na mental patient.
At alam ko na may gagawin ng Diyos, hindi naman natatapos doon. Sabi lang niya, magtapat tayong maglingkod sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng kagalingan. Siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay na meron tayo. At yun nga po, glory to God. Wala man maaasahang mapagkukunan ang inyong lingkod. Pero kapanatagan ay pinagkakaloob ng Diyos ay sapat. Gumagamit siya ng mga uwak para ibigay yung mga pangailangan. Gumagamit siya ng uwak para ibigay yung pangailangan ng pamilya. Diba? Panggastos, pangailangan ng church. Di po ba? Dahil kami din po ay nagre-renta pa lang sa ngayon. Pero nananampalataya po kami. Sama-sama bilang nilagay ng Diyos at bilang pastor yung kapanatagan na may malaking plano ang Diyos, may magandang plano. Bibigyan ng bawat isa sa atin na yung nagre-rent pa lang ay bibigyan tayo ng lote at church. Kapanatagan. Kasi pag di tayo panatag, nagiging burden. Bayaran na naman po ng rent. Yan. Saan naman kukuha? Di po ba? Madalas, kung nagre-rent parang din ang mga iglesia, yun po yung nagiging, talagang battle ng isang lingkod ng Panginoon. At alam ko sa mga nandyan sa Taiwan o sa ibang bansa, sa UAE at sa mandako ng ibang bansa, nagre-rent sila, nagiging talagang buwan-buwan dahil daang libo or libo-libo ang mga bayarin sa rent para yung church or yung bahay-sambahan ng Diyos ay patuloy na masustain, nagkakatulong-tulong sila. Pero sa lahat ng bagay na to, ano po bang ang gustong ipabatid sa umagang ito ng Diyos? Una, kailangan natin, pag pumanatag ka, alam natin na pader ang sinasandigan natin para malaman natin yun. Makikilala natin ang Diyos through the Word of God. Kailangan lagi natin manahan tayo sa presensya niya. Joshua 1:8. Pangalawa, panghawakan natin. Yung binabasa natin, hindi lang mabasa, kundi tumahan sa atin at yun yung magbigay kaaliwan sa atin. Although may ginagamit sa atin, mag-a-advise sa atin na mas nauna sa atin. Pero bilang lingkod ng Panginoon, ito lang ang sandigan natin. Kagaya ng mga sinabi ng mas nauna sa atin. Salita ng Diyos. Dahil napakaraming pangako. Libo ang promises ng Lord dito. That He will not leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iwan, pababaya. Ano man sitwasyon, nariyan siya palagi. Basta sabi niya, magtiwala tayo sa Kanya at lubos na umasa. Lubos na umaasa. Pero may not-pertain pa rin pagdududa. Panghawakan natin ang maya nga masayang lumilipad sa himpapawid. Kapag nakakita tayo ng maya, di po ba? Masaya sila. Gumagawa, ang ano lang nila ay pinagpapagalan, gumawa ng pugad na masisilungan nila. Pero tayo ay precious gem ng Lord. Mahalaga tayo sa lahat ng mga nilikha niya. Tayo inibig. At kung talagang uunawain natin, napakadakila ng plano ng Diyos sa atin. Kaya yun, maging comfort natin yun kung paano kinomfort ng Diyos si Jeremias at ang bawat naunang lingkod sa atin, i-comfort din tayo ng Panginoon at patuloy na patatatagin, patuloy na pag-aalabin ang ating pagtitiwala sa Diyos, anuman sitwasyon kalalagayan. At isang bagay na patotoo sa akin, ang aking tagapangunan, kahit na siya ay mas bata, di po ba? Kamangha-mangha kung saan siya dinadala. Kasi nagtitiwala. Yung mga una-una, maano din po yun, umiiyak. Paano ganito, paano ganyan. Wala na nga ang Pastor Paul, ang Tatay Paul. Di ba? Pero meron kapanatagan na ibinibigay ang Diyos. Kaya nagiging kalakasan din po sa akin. Pinapanatag sila ng Panginoon. Ngayon magkahiwalay nga po sila mag-asawa. Pero panatag pa rin siya. Ang Diyos ang kumikilos. Ganon din po. Nagiging kalakasan din po sa akin. Panatag. Panatag lang anak. Panatag lang mga kapatid. Dahil
hindi nalilingid sa Diyos ang mga sitwasyon natin, tumawag lang tayo sa Kanya at i-comfort na tayo ng Diyos na makapangyarihan, na nagtiwala, naglagay sa atin sa bawat sitwasyon na kinalalagyan natin. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay ito. Purihin po ang Panginoon sa umaga. Tayo po ay manalangin. Sa Diyos po ang papuri. Aming Diyos. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama sa umagang ito, na kahit po marami na kami nababasa o God na siyong pangako, pero ang mensahe mo ay patuloy na pumanatag, dahil yun naman po talaga ang kailangan at susi bilang anak mo. Ang patuloy na dependency sa iyo ay ilakip, at ang patuloy na pagtitiwala ay hakbangin sa iyo, lakaran sa iyo, dahil hindi mo naman po tinago na kapag kami ay isinuong mo sa isang sa mga sitwasyon na ito, pag kami ay nilagay mo, pinagkatiwalaan mo kami, Panginoon, ng iyong iglesia, maraming bagay na mangyayari, O God. At hindi mo ito nilingid sa bawat anak mo na maraming pasanin, O God. Pero pinapaalala mo pa rin, Panginoon, na kayo ang Diyos na magsusustain, kayo ang Diyos na magpo-provide, kayo ang Diyos na mag-iingat, O God, because you're the God, the Almighty God, O God. At sa oras na ito, kung sino man po ay nanghihingi ng panalangin para sa pamilya ni Pastor Romel at kanyang may bahay at buong sambayanan, O God, right now, O God, sama-sama po namin pinapanalangin ang iyong makapangyarihang kamay ang umabot. Kayo nga po ang Diyos, Panginoon, na mag-comfort sa pamilyang ito, mag-provide ng kanilang pangailangan, magpagaling sa anumang sakit karamdaman, at mag-aliw sa kanila bilang pamilyang pinagtatapat ang buhay na magamit mo sa inyong kaharian. Ano man po yung hawak na iglesia ng Pastor Romel, saan mo man siya ginagamit, O God, na ubasan. Lord, kayo nga po ang mag-pertains at patuloy, Panginoon, ang masaganang biyaya ay patuloy niyo pong ilakip sa inyong lingkod at sa kanyang pamilya, na ma-receive po nila ang higit na kagalakan na tapat kayong Diyos, Panginoon. Hindi kalugihan na pong pinili ang patuloy na magtiwala sa iyo, O God. Patuloy na sundin ang kalooban niyo. At sa mga kalalagayan po ng mga kapatid ko kasama ko through online, anuman saan man sila nandako na roon, nasa ibang bansa, nandito sa lokal, Panginoon, minaramdaman mo po sila, Panginoon. Pero right now, O God, kami po'y nananampalataya na kayo ang Jehovah Rapha, kayo ang Jehovah Jireh, O God. Kayo ang makapangyarihan, Diyos, Panginoon. Noon, ngayon, ang pakilanman. Diyos ng aming mga ninuno, Panginoon. Ni Moises, ni Abraham, ni Jacob, Panginoon. Hindi kayo nagpapabayaan, Diyos. Bagkus kayo ang tapat na Diyos, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na magiging mabuti sa amin. Manghihina man kami, pero mananatili, Panginoon, ang iyong biyaya at kasabatan sa amin. Kaya sa oras na ito, salamat po, Panginoon, sa inyong mga lingkod na ginagamit po sa bawat isa sa amin, sa aming tagapanguna, Pastor Joel, at sa pamilya ng Pastora Never, O God. Kakalayo man sila, Panginoon, si Pastor Lem na nasa Bacoor, O God, pero nananampalataya po kami at pinadalangin po namin sa inyo sa oras na ito, si Pastora Jenny, Panginoon, na nasa Pandi, O God. Patuloy ang inyong makapangyarihan sa presensya ang magbabayad sa kanila. Kayo Spirit, O God, na sila pinupupunoy mo ng kagalakan, na kayo Diyos, Panginoon, na tapat, na magkakaroon sila ng kapanatagan at patuloy sila, Panginoon, na gagamitin mo sa kamanghamangan. At ang mga bagay na dinanasan ng kanilang puso, kayo din po ang magkakarap. Ganun din po sa aming superintendent, sa DFC Sentro, at sa bawat iglesia, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon. Lord, ang iyong mga kamay, ang patuloy, Panginoon, ng mawak sa bawat isa. At sa umagang ito, patuloy po kami magalak na harap sa buong maghapon at sa mga daraan na araw, O God, sa mga pagkakalumong araw, na may isang Diyos na makapangyarihan
na patuloy, Panginoon, mabuti at patuloy na magtatapat, Panginoon. Habang kami ay patuloy mo kinukundik, O God, na pumanatag sa iyo, patuloy na magtapat, O God, dahil kayo ang dakilang sandigan namin. Kayo ang batong muog namin, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. At patuloy mong pagpalain ang mga anak mo nakinig at makikinig pa ng live devotion nito. Hindi ko man po alam ang kalalagayan mo, pero mas kayo po ang nakakaalam, O God, kung paano sila isusustain, paano sila bibigyan ng kapanatagan sa inyong mga salita, na patuloy din po ang pagtitiwala nila ay patuloy na malakip sa inyo, O God. Sama-sama kami, Panginoon, sasandig sa inyo, dahil wala naman po talaga kami magagawa kung sa aming sarili lamang, O God. Kaya salamat po sa umagang ito, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsambat, pagdakilo. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, na kami ay may panibagong siglang kalakasan ng kaloob ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa, saan man kayo naroon. Ang Diyos natin ay mabuti, ang kapanatagan natin ay malakip sa Panginoon. Amen po. God bless you all po. God bless, mga kapatid.